Ito, matindi po ito dahil mukhang maraming sasabit, maraming personalidad ang maaring may kinalaman at pwedeng makasuhan sa issue po ng dating board secretary ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO, si Attorney Retired General Barayoga, na napas lang ito sinadyang kuhanin ang kanyang buhay noong 2020. Natapat pa ng matinding COVID noong mga panahong yon. At isinasangkot ay yung dating general manager nila na si Colonel Garma ng PCSO, dating pulis, at Colonel Leonardo. Yung dalawang yon ang tinuturo. Pero dahil malawak ang investigation ng Kongreso, ngayon ang PNP chief, katauhan ni General Marbil, ay nag-utos na excuse me po, sa sa CIDG, ayun, Criminal Investigation Detective Group, na i-open, buksan muli ang investigasyon sa pagkawala ng board secretary ng PCSO. Dahil ang lumalabas, malaki ang kinalaman ng dating boss, dating general manager na si Colonel babae po yan, Reyna Garma. Kung anong motibo, yan ang gusto malaman. Pero isa sa mga dahilan, dahil yung board secretary ay willing magtistigo sa NBI noong panahong yon, ng NBI nag-iimbestiga sa anomalya ng STL. At maaaring yun ang dahilan kung bakit siya itinumba. At ang nagpatumba pa, di umano, base dun sa testigo na si Colonel, police din, Colonel Mendoza, na siya yung hinanting, siya yung hinanap, inutusan ni Leonardo at dinayaran daw ng 300,000 pesos galing kay General Manager Garma para maghanap ng hitman. At sila nga nakakita, yun na nga nangyari. So, ngayon may naglalabasang meron bang kinalaman ng Malacanang nung panahong yon? Iyon ang iimbestigahan. Meron bang kinalaman ng ibang politiko tungkol dyan? Iyan ang iimbestigahan pa rin. So tama lang, ako sang-ayon po ako, sana kayo ganoon din, na muling buksan ang investigasyon para mabigyan ng hustisya si pamilya at si General Barayoga. Isipin mo, retired general, excuse me po, at abogado, tapos ginanon lang nila. Grabe. Malupit talaga yung tukhang campaign ng mga panahon yun. Kasi pinaginalaan, kinargahan, pinalabas na may kaugnayan sa illegal drugs. Dahil wala naman pala. Para lang ma-justify yung tukhang. Lupit, no? Karabing human rights violation yan. So, abangan po natin ito. Magtatrabaho si General Nicolas Torre, ang bagong direktor ng CIDG na siyang inatasan ng BNP chief. Mag-imbestiga dito. Okay, ini-comment, reaksyon, at paki-like na rin po ninyo ang video ito. Ito, talagang gusto maglingkod sa bayan pero may sakit eh. Si Dr. Willie Ong, talagang seryoso po. Gusto raw tumakbong pagiging senador. Paano kaya yun? May sakit. At yung kanyang sakit hindi biro. Cancer po yan. Siya rin yung una nagpaputok nito sa publiko na siya may sakit. Kaya nasa Singapore nagpapagaling. Pero tatakbo raw senador. Ano sa palagay nyo? Kaya pa ba niya? Ako, ang advice ko, kahit na gusto niyang maglingkod, pero siguro unahin muna ninyo yung kanyang kalusugan. Diba? Mahalaga yung kalusugan kasi kung manalo kang senador, halimbawa, at may sakit ka, paano ka makakapagtrabaho? Pero palagay ko, mas magandang unahin, magpagaling, labanan yung sakit. Pagka gumaling at nakarecover ng 100%, siguro sa kanilang marami naman paraan paglingkod sa bayan. Pero anyway, yun lang aking opinion lang, pero wala tayong magagawa kung yun ang gusto niya. Bahala na kayo kung kayo ay susuporta sa kanya. Si Dr. Willie Ong, na kahit may cancer, ay gusto pa rin tumakbong pagkasenador. Wow, alam niyo may mga implication niya. Kung halimbawa manalo siya, tapos huwag naman sana, pero yung kanyang sakit ay lumala, ay paano yun? Sayang yung boto, di ba?
Parang yung si Senador Miren Santiago, pasintabi na. Malang-galang na po sa pamilya. Di ba tumakbo yung presidente? Yung pala may sakit noon. O di ba hindi nagtagal nawala? Iba paano lang kung nanalo? Tapos, ganun. Eh di Vice President na makikinabang. So mahalaga kasi ang kalusugan eh. Pero gusto po niya, wala namang babawal dyan. Hindi naman yung pagbabawal ng COMELEC yan. Kung may sakit siya, wala namang batas na nagbabawal sa may sakit. Yung mga convicted sa graft and corruption, convicted sa mga criminal cases, ano po, nakakatakbo pa eh. Yung ngayon dapat ipagbawal eh. Uy, ngayon pala mayroong controversial ah. Paano yan? Sinisilip ni Congressman Marcoleta yung record ni Erwin Tulfo. Paano yan? Kasi raw si Erwin Tulfo ay mayroong 4 na kaso or 4 na convicted na kaso. Convicted siya sa kasong libel. Yan daw sa Pasay. Wow! So, yun ang sinisilip ngayon ni Congressman Marcoleta. Bakit daw tatakbo senador may ganung problema? So, yun yung sinasabi natin. So, hindi ko alam. Hindi pa sumasagot si Erwin Tulfo sa isong yan. Na mga ina-expose ng kampo ni Marcoleta na dapat kasi nga daw malinis. Kasi si Marcoleta yata gusto rin tumakbong senador. Ayan o, naglalabasan na. Sabi ko naman sa inyo maglalabasan pa. Marami pang mga isyong puputok at papapag-usapan, lalo na ngayong filing na ng Certificate of Candidacy. Pagdating po ng January, official ng kampanya, 3 months before ang national candidate, 45 days before ang local candidate. Pero simula ngayong October hanggang December, bawal ang kampanya. Operation pakilala lang ginagawa ng iba. Nanlalamang pa nga Kaya mga nanlalamang, na mga kunwari hindi nangangampanya, huwag natin iboto yan, abusado. Yung may mga billboard, may mga kung ano-ano mga propaganda, pero sabi niya, hindi daw sila nangangampanya, operation pakilala, yun na rin yun. Talaga lang Dami yung palusot, huling-huli naman. Hindi na humaluloko niya mamamayang Pilipino. Samantala, naku ano ito? Talagang mukhang nagkahiwa-hiwalay na talaga. Meron daw DDS vlogger o vlogger talaga na mga ka-Duterte noon, anti-Marcos, ngayon bumalik na sa Marcos. Naku. At maraming alam ito sa loob ng galawan ng mga DDS vlogger. Yan, magkakabukuhan na. Nakita nilang walang nangyari. At wala namang mangyayari talaga from day one yung pag-campaign sa mga anti-Marcos. Ngayon, itong iba, at mukhang dadami pa yata, na mga dating DDS vlogger bumalik at tutulong na kay Pangulong Marcos. Yun ang magandang balita. Kasi itong mga volunteer vloggers na pro-government, pro-administration, pro-people, volunteer lang, marami po kami. Hindi man kami organized o wala man kaming organization katulad ko. Ako po talagang independent, hindi ako kasama ng kahit anong organization ng mga vlogger. Okay? Pero sila may mga organization, pero nakita ko volunteer lahat yan. At yan ho ang maganda rito. Lalo pang dadami ang mga volunteer vloggers, pro-government, pro-administration, pro-BBM, dahil pagmamalasakit, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Tulungan natin lahat sila. Tulungan natin ang marunong manindigan. Yung mga vlogger na bayaran, mga vlogger pera lang, content lang, at iba ang layunin, iwasan nyo yan. Magagamit lang kayo, ginagamit lang kayo, pinagkakakitaan lang kayo. Yan ang totoo. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Mike Abe Opinions, at yung isang channel ko pa, MA Pinoy TV.